Ito na si Sister Daisy, ito na si baby niya. Ilang buwan na siya? 4 months po. 4 months na niya. Anong pangalan niya, anak? Cedric. Cedric. Malaki na 4 months na si Cedric. Nung una ko siyang nakita bagong panganak noon, ang liit niya. Parang 4 na araw lang pala nung pumunta kayo dyan. 2.7 lang siya noon. oo, ngayon ang lalaki na ng hita niya. Oh, ang taba na niya. 4 months pa lang, ano? Healthy, ha? Cedric, wow. Gising na gising kanina kinantong ko yan. Ang mga anak niyo, mga anak, ihandog natin sa ating Panginoon upang ang Panginoon ang siyang mag-alaga sa kanila, ang siyang maghanda ng magandang kinabukasan nila. Pantalang kayo ay mga nasa kabataang gulang pa lamang niya kayo, ma-enjoy yung pagpapalaki sa inyong mga anak, ano, sa piling ng Panginoon. Upang ipaghanda ng Panginoon Magluluto ka na? ng napakaganda at masayang kinabukasan. Saan yung anak? Ilang taon yung panganay mo? Saan yung bata? 12 na? Mas matanda kaysa sa anak ni Len. Mag 6 months lang pagitan da. Ganun? Ay, yung pangalawa mo? 4. Yung pangalawa niya, anong matanda nila? Sino matanda Mas sa matanda yung sa mas matanda yung sa sa kanya. kanya naman, ano? Grade 1 ni Teo ka. Ay, ganun. Ay, kay Topay lang. Si Lester wala dyan. Nandyan, brother. Ayan dyan. O sige, baka makadaan kayo mamaya at mag-pray tayo. So, kumusta ang buhay? Nilang lumalaban. Oo. Ang buhay natin mga anak, ano, mahirap talaga. Sa lahat ng mga pinupuntahan namin kahit saan, kahit sa siyudad, kahit dito sa ganito, kahit sa kabundukan nen, ang daing ng tao isa. Napakahirap ang buhay. Napakahirap ang buhay. Bukod sa mahirap na, may mga sakit pa. Karamihan nga mga anak, hindi pa pag-aral yung kanilang mga anak. Hindi. Dahil sa hirap talaga ng buhay. Mabuti nga sa inyo dito may mga bahay kayo, no? Sa kanila yung iba, kung saan-saan lang sila nakikitira, nakikisuno. Istorya ko pangilin ang hirap natin eh. Alam niyo mga anak, ganyan din kami noon. Napakahirap. Napakahirap talaga. Ngunit, kung tayo mga anak, ay maging matapat tayo sa Panginoon, alam mo lang, ang kapital lang namin, anak, yung katapatan namin sa Panginoon. Kasi nung mga bata ang aming mga anak, Shirley, no? Ay, Daisy, ang hirap nga namin noon. Kasi nagtatrabaho ako noon. Ang sweldo noon sa isang araw, 6 pesos sa isang araw. Sasarian ang ante nyo. Yung 36 pesos sa loob ng isang linggo, yun ang pilit namin pagkakasyain sa loob ng isang linggo. Then magbabayad pa ako ng 10 pesos kada linggo doon sa kanyang operasyon. 26 pesos na lang matitira sa isang linggo. No? Pero dito, ang naging kapital lang namin ay yung aming katapatan sa Panginoon. Hindi kami bumitaw kahit na naranasan namin mga anak na ewan ko na istorya ni tita nyo, no? Kung gaano hirap namin. No? May pangako kasi ang Panginoon Len. Sabi niya, sabi ito ni David. Sabi niya, ako ay naging bata at ngayon malaki na. Hindi pa ako nakakita ng matapat na tao na pinabayaan ng Diyos. At yung mga anak niya, sabi niya, hindi niya pababayaan kundi paunlarin ng paunlarin at palawakin ng palawakin. Kaya mga anak, ang tagumpay ng inyong mga anak ngayon na kinakandong, nasa sa inyo mga anak. Kayo, samantalang kayo mga kabataan pang mga mothers, huwag niyong ipagkakait mga anak sa mga anak ninyo ang biyaya na ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Nabasahin ko sa inyo ang biyaya, makunan mo nga. Tinan nyo na. Ibabasa ko sa inyo at makikita nyo na totoo yung mga sinasabi ko sa inyo. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus mismo, no? Sinabi niya sa mga nakikinig sa kanya mula sa libro ni Matthew, sa aklat ni Matthew, chapter 19
verse 14. Ito makita niya, papakita niya sa inyo dito. Sabi niya dito, Jesus said, "Suffer little children and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven." Ang sabi niya, huwag niyong ipagkait sa mga bata na pupunta sila sa akin, sapagkat ang mga ganito ang sila ang magmamayari ng kaharian ng langit. Mga anak, ang inyong mga anak, hindi pa nakakagawa ng kasalanan, hindi pa mga anak. Kaya sila, automatic, na pag dinadala ninyo ang inyong mga anak sa ating Panginoon, hindi papayagan ng Panginoon na magkasala ang mga bata. Tingnan nyo, ang sabi din niya mismo dito. Dahil sila, kapag inyo silang inihandog sa Panginoon, iingatan sila ng Panginoon. At sila hindi po pwedeng magkasala sapagkat ang ating Panginoon ay sumasa kanila. Okay, ito sabi niya. Verse 9. Sabi niya ito. Ayan. Whoever is born of God doth not commit sin, for his sin maintaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Ang sabi niya, sino mang ipinanganak sa Diyos hindi magkakasala, dahil ang ipinanganak sa Diyos, ang kaniyang ang pagpapala ng Panginoon ay sumasa kanya, kahit hindi siya maaring magkasala. Kaya mga anak, inaano ko kayo, hinihikayat ko kayo na i-dedicate natin ang inyong mga anak na habang sila ay maliliit pa, pagkat ang Panginoon ang mag-iingat sa kanila. No? Ang mga anak nyo, hindi kayo ang nagpapalaki, mga anak. Inaalaga, yung kumbaga, kayo lamang ang nag-iiwi sa kanila. Pero Panginoon ang nagpapalaki sa kanila, mga anak. Gusto ng Panginoon na ang mga bata wala sanang mawawaglit. Kaya sana mga anak, huwag niyong ipagkakait sa inyong